Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Samang panig kayo ng digdig naron, dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-usapan po natin ngayon, itong marami tayong pag-usapan, no? Pero ang main topic po natin itong huling hirit natin kay Egan Arnold, no? At saka yung babalita rin natin ilang mga good news yung tungkol po dito sa ginagawa ng ating mga ito mga Filipino technology na to, no? Yung pang-combat natin sa COVID, instead na gamot, instead na bakuna, habang wala pa pong nade-develop, meron po tayo dito yung plasma technology na tinatawag. Tatalakayin po natin yan. Ginagamit na po ito ng mga doktor dito sa Pilipinas. At syempre, yung isa sa pinaka-good news natin, yung pagdadagdag po ng ating war chest against COVID-19. Ang budget na po natin ngayon, bagong budget, ay 1.45 trillion pesos. No? So, sa pamamagitan po nito, handang-handa na po ang ating pamahalaan na labanan ng COVID. Pero bago natin talakayin yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na, pindutin mo na rin yung notification bell. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan at laging may pinapanigan. Kaya ano pang hinihintay mo? Pindot na! Okay, pag-usapan natin mga kapatid, no? Tungkol po dito sa kay Egan. Huling hirit na po natin dito kay Egan Arnold, no? Kasi kung papansin po natin, ang dami na sabi, ang dami. Kanya-kanyang palusot, kanya. Alam niyo po, ito lang sasabihin natin, no? Simple lang naman yan from point of view natin. Sa government employee, alam niyo, bawat profesyon, meron pong meron pong anong tawag doon? Values na iniingatan ng bawat profesyon. Di po ba? Sa profesyon ng abogasya, di ba, yung parang justice for all. Parang Justice League yata. Basta parang ganun, di ba? Yung may piring ang katarungan, walang pinipili para sa lahat, di ba? Katarungan para sa lahat. Pag ikaw naman ay doktor, ganun din, no? Kaya nga yung mga doktor natin, hindi nyo ba napuna? Alam natin lahat na ang mga doktor ay marami na namamatay na doktor, nurses, pero laban pa rin, no? Kasi yan yung sinumpaan nilang tungkulin, eh, di ba? Kahit panahon ng pandemic. Kasi kung ako nag-iisip po, meron kayong doktor na mag-leave muna habang panahon ng pandemic. Di ba? Naisip natin yan kasi hindi tayo doktor. Pero silang mga doktor, may doktor nga, kagagaling pa lang, gusto na agad sumabak uli. Yung nag-negative, tapos ay nag-positive, tapos nung nakakadalawa negative na, gusto na ulit tumulong. Yun talaga eh. Kanya-kanya pong kanya-kanya pong anong tawag dyan? Values ng isang profesyon. Yeah? Sa government naman, yung katapatan, kahit wala nakatingin, yeah? Pag government employee ka, yung kahit wala ka na sa opisina, nasa values nila yan. Kaya nga pag government official ka, may isang police, militar, teacher, o sino mang government employee na pumasok ka, lumabas ka sa anong tawag doon, casino, tanggal ka sa serbisyo kasi di ba, bawal yun, mataas ang standard ng public employee. So nasa na nila yan, na bawal ka magsugal kung ikaw ay government employee, mga ganon, no? Bawat profesyon may kanya-kanya. Pag teacher, bawal mong patulan ng estudyante mo, di ba? Kahit nagmamahalan kayo, mga certain standards. Dito po sa larangan o profesyon ng media,
may standard po yan eh. Lalo na kung yung istasyon mo, yung istasyon GMA7 kasi, ano ba yung kada simula ng balita nila, no? Service yung totoo, walang pinapanigan, walang, anong sinasabi nila, walang pinapanigan, service yung totoo lamang, di ba? Talagang unbiased. Yan yung values naman ng profesyon ng pagiging broadcaster o journalist o sa media. Siyempre, social media, hindi. Dahil meron akong kinikilingan eh. Kasi nagde-declare ako, may kinikilingan ako. Anong magagawa nyo? Pero eto, yung nagsasabi sila na walang kinikilingan, walang. Ang problema ni Arnold Flavio, aminin niya man at hindi, meron siyang kinikilingan at meron siyang pinapanigan. Diba? Simple lang naman eh. Kung ikaw ay isang broadcaster, media man, both sides, kukunin mo lang. Napakasimple. Diba? May akusasyon na pinarating sa'yo. Ano yung dapat mong ginawa doon? Bilang ikaw ay hindi naman na siya bagito eh, di ba? Hindi po siya bagito na, naku, kinakailangan ko maka-scoop. Sikat na siya eh. Arnold Flavio na siya eh, di ba? Kumbaga, caricature na nga yung pagmumukha niya eh. Pwede na nga siyang cartoon character. Actually, meron na talagang puppet na nilikha mula sa kanya. Arf Arf ba yun? Arf Arf. Ang point ko, ganun siya kasikat. Ganun yung inaalagaan niya. Dapat nag-aalaga na siya ng kredibilidad, pangalan. Si basic na values yun eh. May akusasyon. Anong pwede mong gawin? Di ba? Alamin mo kung tama yung akusasyon. Hindi naman ako media, hindi ko naman tinapos yan eh. Hindi yan yung profession ko eh, di ba? Kaya dito lang ako, vlogger lang ako. Pero kung media na ako, kung may nag-hire sa akin halimbawa ng radio station, tapos ang format ko sinasabi ng aming estasyon, nakalimutan, hindi ko alam kung ano tawag diyan eh. Station, basta servisyon, walang pinapanigan, pawang katotohanan lamang, parang ganun yan eh. Servisyon totoo pala. GMA, public news, etc. etc. Ang dali mo, may resources ka, Arnold Flavio ka eh. Papuntahin mo lang isang reporter doon. May akusasyon. Actually, nagtataka ako sa nila kinukuha yung mga sinabi ni Arnold. Wala yung Instagram niya, wala naman laman kundi yung mukha no. Tsaka yung tinext ba? Yung Instagram na tinext sa kanya. Meron pong kumakalat na video ngayon na ang daming kada beer na nakakalat lang kung saan. Hindi po sa Pilipinas yun. Lalong hindi yun sa East Avenue. Ang nakakatakot kasi rito kay Igan. Ang laki ng pangalan mo eh. Alam mo yung intention mo eh. Ako, alam ko intention ko bago ako magsimula. Expose kita. Alam mo yung intention mo eh. Meron ka intention. Naglolokohan pa ba tayo? Yung panahon to na panahon to na pinepresent nila Pangulong Duterte na kumpara sa ibang bansa, ano tayo, 'di ba? Maganda yung kalagayan natin kasi maaga tayong tumugon. Ano yung maaga natin tinugunan? Maaga tayong nag-lockdown o nag-ban ng mga flight galing ng China. Parang pangatlo tayo sa mga bansa sa buong mundo na nag-lockdown against China. Tapos tayo yatang isa sa kauna-unahan nag-lockdown. Siyempre, quarantine lang tawag natin. Kasi kung tinawag yan ni Pangulong Duterte at ang nag-lockdown pa lang nung panahon na yun ay China.
Ang daming usapin, no? Kaya napakagaling ng Pangulong Duterte natin. Actually, lockdown na, pero tinawag lang niya quarantine para pag may nagsabi, oh, lockdown, gaya-gaya ka naman sa China. Quarantine kami. Anyway, isa po tayo sa mga kauna-unahang nag-lockdown, di ba? Kaya naiwasan natin yun eh. Yung mga problema ng US, problema ng Italy, France, Spain, etc. Naiwasan natin yan. Yan yung panahon na maganda yung ano natin nung nilabas to ni Arnold Flavio. Nakita niyo yung nakita niyo yung hindi ko ita inaakusahan. Sinasabi ko yung totoo. Wala akong fake news na, wala nga ako sinasabi kung ano eh. Nabasa na tinignan ko lang kasi yung Instagram. Ang antindi kasi ito yung classic case na mas malala pa yung create ng pagsasabi na hindi ako nananakot. Pero ganito ang nangyayari. Ang akusasyon kasi nung mga nagpadala sa kanya ng message. Hindi ko alam kung saan pinadala yun. Messenger ba o FB Messenger. Basta nakita ko yung screenshot yata tawag doon. Yun lang nakita ko actually. Wala akong nakita sa mga sinabi ni Arnold Flavio. Hindi ko alam kung saan niya pinost yun. Pero kung nag-post ka ng mga kung ano-ano na hindi ka nananakot, na hindi kredibilidad ang usapin dito, kundi mailigtas yung mga frontliners, parang ang lalala ng sitwasyon. Tapos meron pa tuloy ng mga vloggers na parang China na ba ang katulad natin na inilihim. May time kasi na inilihim pa raw ng China raw to hindi natin matiyak yan nilihim daw yung totoong sitwasyon. Teka, libo-libo ba yung pinag-uusapan natin dito para ikumpara tayo sa China? Diba? Yung tignan mo yung na-create mo na ikaw safe na safe ka kasi patanong lang yung mga mo diba? Pero actually nag-create ka ng marami naman kami sasalo Marami kaming vloggers na sasalo sa lahat ng paninira sa presidente. Actually, Arnold Flavio, ang create mo lang sa ngayon, duda na ngayon ang lahat ng taong makikinig sa iyo. Eto, may kulay na to. Kasi halatang halata ka Alam mo kung bakit? Yun yung panahon na in contrast sa problema ng ibang bansa, ang ganda ng natin, ang ganda ng performance ng bansa natin. May mga pilosopo na naman na maganda ba yan? Ang dami na mamatay, 300 plus na. Yun na nga yun, 300 plus lang. Kumpara sa ibang bansa na 1,000 per day. Sabihin, malaki kasi populasyon nila. Di rin. Yung populasyon na pinag-uusapan natin, yung Metro Manila na dikit-dikit mga bahay. Tapos meron pa na huwag mo ikumpara sa US ang mga sitwasyon sa Pilipinas. Dapat ikumpara mo sa mga katabing bayan. O di ikumpara natin, di ba? Indonesia, mas marami na yatang patay sa Indonesia ngayon. Thailand. O, ang point ko, kumalat yan Kaya wala na sila may bato. Pati yung pagbabato nila na hindi natin ginaya yung Singapore. Tignan nyo nga yung Singapore ngayon, meron na rin. Kasi ang sinasabi ng mga tao na gustong magbalik sa nakaraan, kung hindi na tayo nagpapasok sa China, wala sana tayong COVID ngayon. Yung Singapore, yun yung ginagawa niyong halimbawa di ba? Pangalawa siya sa nagsara ng borders against China Meron na rin ngayon. At marami na rin. Sa liit ng populasyon nila kumpara sa atin, sa liit ng lugar nila, 2,000 na rin sila ngayon. Imagine niyo yun. Tayo 5,000, sila 2,000. Ilan lang ang populasyon nila? 6 million, todo na yun.
Okay, anyway, balik tayo rito kay Egan. Ang point lang, Egan Arnold, ang simple lang nun eh. Si Tulfo, madalas gawin yan eh. Tawagan mo nga, Odette. Odette, tawagan mo nga to si ano. Na, yung fairness bilang media man, hindi ka maglalabas, nasa ano mo na dapat yan, nasa dugo mo na yan. Ganun kayo, parang, di ba, pinaliwanag ko na yung ibang profesyon. Sa media man, ang una nyong iniisip, alam nyo, both sides, merong kwento. Manong tawagan mo si Joy Belmonte, totoo ba to, Mayor Joy, na ikaw ay, o DOH, pwede mong tawagan ng DOH, o yung mismong East Avenue, magpapunta ka ron ng mga reporter. Di ba? Para naliwanagan mo. Given. Kasi lumaki na, alam mo kung saan lumaki? Sa usapin na fake news ba yung sinasabi mo o hindi? Naging ikaw na yung sentro ng balita. Nakukuha mo, Arnold Flavio. Kaya siya hindi effective yung ginawa mo. Kasi instead na yung binalita mo yung pinag-uusapan, ikaw na mismo kung fake news ba yung kinakalat mo o hindi. Ang dali lang naman kasi niyan, bago mo sana nilabas, pinapuntahan mo yung East Avenue. In fairness sa East Avenue. Putya, napakahirap naman nun na sila, yung pinuno ng East Avenue halimbawa, ano yung mararamdaman nila, no? Baka may mga doktor sila o nurse na frontliner tapos nagkakasakit o baka may namatay pa silang doktor, hindi ko alam eh. Pero napakasakit nun kung ikaw yung pinuno ng East Avenue, mababalitaan mo na, putya, hindi man lang ako tinanong nitong Arnold Flavio na to. Nilabas niya kagad. Diba? Media, yun eh. O ngayon, di ang laki-laki na ngayon, ang laki-laki na, lahat na ng vlogger, pinag-uusapan yan, lahat ng... Eh ako nga, ang take ko dyan eh, nung ilan ba yung pinag-uusapan nating patay? Kasi libo-libo ba talaga yan? Yung tinatagong... Palagay nyo ng totoo. Yung mga akusasyon na tinatago nila yung tunay na bilang. Ipagpalagay nyo ng totoo. Libo ba yan? Putya, no natuklasan ko, 10 daw ang namamatay kada araw sa East Avenue. Alam nyo ba kung bago kayo maka-1,000 sa 10 isang araw na namamatay? Na itinatago kung totoo ay meron na ilang araw yun? 100 days. 3 buwan mahigit. 3 buwan mahigit na may patay para lang maka-1,000. Para lang magkaroon ng impact yung... Kung ibinalita mo, may 10 namamatay. Totoo po ba may 10 namamatay? Sasagutin niya ng East Avenue. O ito po yung record. Noong Lunes, namatay 3. Noong Martes, namatay 2. No? Ang simple lang, Arnold Flavio. Pero kung ang intention, depende nga sa intention di ba? Ako, halimbawa, alam ko intention ko ngayon. Expose ka na ikaw ay may kulay. Expose ka na sinadya mo yun. Di ba? Huwag mo sabihin hindi mo sinadya yun, pinost mo nga yun eh. Huwag mo sabihin na ganun ka na hindi... Ang point ko, ang impact nung ginawa mo na yun, pangsalag yan sa magandang pananaw ng mga tao. Kasi extended yung ECQ, di ba? Enhanced Community Quarantine. At lahat, pati oposisyon, sumuporta sa ginagawa na ng gobyerno. Tapos ilalabas mo yan. Wala ka naman na udyok. Di ba? Walang pumatol. Yun yung masakit dun para kay Arnold Flavio eh. May intention ka
na sa ginawa mo. Alam mo yun kung ano yung intention mo eh. Sa kasawiang palad, walang pumatol. Hindi ka pinatulan ng mga mapagpapatol, di ba? Walang isang placard o walang panawagan o bilang suporta sa iyo. Nakakaawa kasi walang naging impact. Ang naging impact niyan, siyempre, kaya mo ginawa yan, may gusto kang impact eh. Ang naging impact lang yan, questionable na ngayon yung pagkatao mo bilang journalist at bilang media man. Kada ngayon magsasalita ka, Arnold Flavio, may duda na agad. Ano ang gustong palabasin nito ng tao? Dati wala eh, di ba? Nakakatawa lang. Yung ginagawa mo sa program mo na pinahuhulaan, ganun siguro yung gusto mong gawin. Kaya lang, it's too late. Yung kredibilidad mo na sinasagka mo ngayon, pilit mong nilalaban ngayon, unti-unti nawalang kanon. Kasi ang simple lang, very basic. Media man, totoo ba to? Tawag sa DOH, totoo ba to? Tawag kay Joy Belmonte, totoo ba to? Tawag sa East Avenue. Napakasimple. Gumawa ng mga investigasyon. Diyan ka daig na daig ni KMJS. Kapuso mo, Jessica Soho. Miski nga yung mga multo na iimbestigahan ni Jessica Soho. Okay, anyway, karera mo naman yan. Good news naman tayo. Good news po yung plasma. Ito po, Filipino technology. Baka sabihin naman ng, ganun na kasi lumalabas, may mga comment na naririnig ako. Nakikita pa na naririnig. Comment na naririnig na, porket Filipino technology, porket Filipino yung nakaimbento ng gamot daw sa COVID-19, hindi sinusuportahan, no? Pero pag galing sa ibang bansa, sinusuportahan. Ito po, wala na ako masabi dyan. Kasi nagsabi na ako. Isa lang sinasabi ko dyan, kung totoong may gamot na natuklasan, wala siyang takot niyan. I-apply niya sa lahat ng ahensya ng pamahalaan niyan para mapatunayan na totoo yung gamot. Ganun lang naman. Ako, halimbawa, ganyan, may naimbento ko. Kasi meron akong mga talk. Meron akong set ng speakership. Pinangangalandakan ko yan kahit saan. Yun, ganun. Kasi yan yung forte ko, magsalita lang na magsalita. Pero ikaw, doktor, nakaimbento ka ng gamot sa COVID-19. Maging proud ka. Ipaglaban mo yun. At tsak, pipick upin yan. Huwag kayo naaawa dyan Kung totoo yung COVID-19 yan, bilyonaryo yan, doktor na yan. Ganun lang yung positive yun, no? Pero ito po, Filipino technology rin na na-overlook ng ibang bansa kasi mas madali kasi yung yung mag-imbento ng tinatawag nating gamot. Pag na-imbento na yung gamot, iinumin lang, dami ng pera, no? Lahat ng makaka-injection, i-inject lang, dami ng pera nung na-inventor niyan. Yung technology na to, yung plasma technology, hindi na bago to Pero ganito lang yung ideya niya, no? Yung mga COVID patient, wala pong gamot, di ba? Positive sila. Meron silang sakit, COVID-19. Gumaling sila. Ang ginagawa lang naman doon, tinutulungan silang huminga, pinapalakas yung resistensya nila. Gumaling sila, naging negative sila. 2 beses na test, negative, pauwi na galing sa ospital. Ang point ko, ano po yung nakatalo dun sa COVID-19 virus? Virus po yun Dapat natalo yun. So yung taong gumaling, meron pong tinatawag na antibodies na tumalo dun sa virus na yun. So ngayon, Filipino technology po to at ginagawa na to ng St. Luke's at ng PGH.
dahil may antibody na yung gumaling, humihingi sila ng donasyon ng dugo. So, magbibigay ka ngayon ng dugo. Yung dugo mo ngayon, tatanggalin dun yung antibodies. Yun ngayon yung ipanlalaban sa may mga, sa may mga pasyente pa ngayon. So, i-inject. Hindi ko alam kung paano procedure. Basta ganun po yung ideya. Ulitin ko lang ideya, no? Ikaw, merong gumaling ka. Bakit ka gumaling? Nalabanan ng antibodies mo yung iyong mga virus, yung COVID-19 virus. So ngayon, kukuha ngayon ng dugo mo na merong antibodies, yun ngayon ipanlalaban sa ibang pasyente. Mas simpleng unawain at ginagamit na to ng St. Luke's. Hindi ko alam kung ginagamit na rin ng PGH. So pag nagdeklara yung St. Luke's na tagumpay to, tagumpay ng mga Pilipino yan. Pilipino doktor. Pag ginaya yan sa ibang bansa, di ba? Ang saya na tayo yung unang nakahanap talaga ng lunas. No? So, ganun pa man. Congratulations. Tsaka doon din sa mga nag-iimbento ng gamot, wala po akong problema sa inyo. Yung namumblema lang naman sa inyo, yung mga supporter niyo. Kasi ako, hindi dapat problema kung totoo yung gamot na yun. Kasi magiging bilyonaryo siya. Okay. At ang pinaka-good news po, kahit po ngayon, di ba inutusan ni President Duterte, o ikaw, Dominguez, DOF, Finance Secretary, maghagilap ka ng pera, tatagal pa to. So, meron na pong ngayong pondo. Hindi ko alam kung pera na to o nahagilapan na ng kung saan kukuha. Ng 1.45 trillion na po ang pinag-uusapan. 1.5 trillion na po. O 1.45 trillion. So, ang laki na, no? Ang laki na ng pinag-uusapan natin. Yung 275 billion nga eh. Medyo nawala na yung ganong protesta. Pwera na lang yung nabigyan na ng 8,000. Umaangal pa. Hindi talaga ako makapaniwala doon eh. Okay, ang naging problema lang naman natin sa totoo lang, hanggang ngayon may umaangal na hindi nakarating sa kanila. Ganito po yan eh. It's either kayo ay public employee, talagang walang mararating sa inyo, or kayo naman ay nasa kategorya ng middle class. Hindi po talaga tayo priority sa pagbibigay. Okay na po yun. Ako naman nabigyan ng isang tray na balot ng aming ng aming kapitan. Okay na yun, isang tray na balot. Akala ko itlog na native. Pag mag-scramble, hindi yung scramble, yung sunny side up ako. Pag balot pala, no? Mahirap pala iluto yung balot. Anyway, balot lang nga yung natulong, tsaka 3 kilong bigas ng aming barangay. Masaya na kami kasi alam namin na yung pera na yun para sa nangangailangan. Ngayon, kung kayo po ay kasama dun sa mga dapat mabiyayaan, pero hindi kayo nabiyayaan, cool lang kayo, hindi lang kayo nasama sa listahan. Bakit po? Ito yung sagot dyan, di ba? Ang bakit na yan, kasi nga, wala tayong mahusay na sistema. Lagi tayo census ng census. Ang pinakamahusay sana, ginawa na ng batas sana, yung national ID system. Sabi nga ni Pangulong Duterte, nagpadala tayo sa mga taong takot sa national ID system. Bakit ka naman matatakot sa national ID? Yung kinakatwirang privacy. Privacy, sinuko nyo na sa Facebook ang privacy nyo. Tinatanong nga kayo ng Facebook eh. Lahat ng impormasyon, hindi kayo natatakot dahil gusto nyo mag-Facebook. Privacy? Ang tanong, may pera ba kayo na itinatago? Yun eh. Yun yung mga taong ayaw dyan sa national ID na yan. Yan yung may mga taong may gustong gawing krimen. Kasi ang dali mong matrace eh. Alam niyo po yung sinasabi ko. Traceable siya. Halimbawa, saan kang barangay, saan ka makikita ngayon.
mas madaling matrace, lalo na kung yung ID may mga pan-trace, di ba? Kung kayang i-trace yung